Noong February 7, 1986, ginanap ang snap presidential election sa pagitan ni Ferdinand Marcos at Corazon Aquino. Layunin ng halalan na patunayan na may mandato pa rin ang pasalukuyang rehimen sa gitna ng dumalalang krisis politika at pang-ekonomiya. Ngunit sa mismong araw at sa mga sumunod na linggo, lumabas ang mga alegasyon ng malawakang dayaan. Nag-walk out ang ilang computer technicians ng COMELEC dahil umano sa manipulasyon ng resulta, habang ang independent poll watchdog na NAMFREL ay naglabas ng hiwalay na bilang na hindi tugma sa opisyal na resulta. Noong February 16, nanawagan si Aquino ng civil disobedience at kinundena ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang proseso dahil morally unacceptable ito. Noong 1982, nabuo ang Reform the Armed Forces Movement o RAM sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa mga pangunahing personalidad dito si Gregorio Honasan kasama ang ilang officers mula sa Philippine Military Academy Class of 1971 at iba pang mid-ranking officials. Sa panahong iyon, lumalakas ang internal tension sa AFP dahil sa promotion system na umunoy mas nakabase sa personal loyalty kaysa sa merit. Malaki ang impluwensya ni General Fabian Ver, ang Chief of Staff na malapit kay Ferdinand Marcos, at marami sa key assignments ay napupunta sa mga itinuturing na loyal sa inner circle. Habang lumalala ang economic crisis at tumitindi ang insurgency, nagkaroon ng seryosong concern sa loob ng ilang officers tungkol sa direksyon ng institusyon. May mga alegasyon ng corruption at ghost soldiers sa payroll, at lumalakas ang perception na ang military ay ginagamit para sa political survival ng rehimen. Ang mga diskusyon na nagsimula bilang internal dissatisfactions noong early 1980s ay naging mas organisado pagdating ng 1986. Sa gitna ng snap election crisis, ang parehong network na ito ang naglatad ng planong makikilala bilang Operation Zodiac, isang military operation na maglalagay sa armed forces sa sentro ng paparating na political confrontation. Malapit ang ilang pangunahing RAM officers kabilang si Gregorio Honasan kay Juan Ponce Enrile na noon ay Minister of National Defense at may direktang influence sa Armed Forces Chain of Command. Sa panahong iyon, mataas ang political tension matapos ang proclamation ng election results at patuloy ang pagdududa sa legitimacy ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. Ang Operation Zodiac ay nakadesign bilang coordinated military movement upang makontrol ang strategic installation sa Metro Manila, kabilang ang Malacanang at ang ilang pangunahing broadcast stations. Kasama sa objectives ang pag-isolate sa mga opisyal na loyal kay Marcos, lalo na si General Fabian Ver, upang mabago ang command balance sa loob ng armed forces. Ang tentative execution date ay bandang February 23 o 24, 1986. Bago pa maisagawa ang operasyon, nakarating sa kampo ni Marcos ang impormasyon tungkol sa posibleng coup plotting at unusual troop movement. May mga ulat na inihahanda na ang arrest orders laban sa ilang sangkot. Noong February 22, 1986, sa isang press conference sa Camp Aguinaldo, inanunsyo ni Enrile at Ramos ang pag-withdraw ng kanilang suporta kay Marcos. Ang planong nakastructure bilang mabilis na takeover ay naging open defection at defensive standoff sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, at doon nagsimulang mag-shift ang power balance sa loob ng rehimen. Noong gabi ng February 22, 1986, matapos ang public defection ni Juan Ponce Enrile at Fidel V. Ramos, malinaw na militarily exposed ang kanilang posisyon sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. May mga ulat at testimonies na nagsasabing may tumilitation mula sa kampo papunta sa ilang church contacts upang ipaalam ang posibilidad na armed assault mula sa loyalist forces.
Sa puntong iyon, si Cardinal Jaime Sin ay matagal nang kritikal sa election results at bahagi ng moral opposition sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Nang malaman niya ang sitwasyon sa loob ng mga kampo, nagpasya siyang gamitin ng Radio Veritas upang manawagan sa publiko na pumunta sa EDSA at suportahan ang mga sundalong kumala sa rehimen. Ang panawagan ay nakaframe bilang moral appeal upang maiwasan ang posibleng pagdanak ng dugo. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang dumagsa ang mga sibilyan sa EDSA. Ang presensya ng malaking crowd ang nagbago sa dynamics ng crisis. Ang isa sanang military confrontation ay naging public political event na may civilian shield at ang anumang desisyon para sa armed assault ay nagkaroon ng mas mataas na risk ng domestic at international backlash. Habang lumalaki ang crowd sa EDSA at nagiging mas visible ang military defection, napunta ang political dimension ng crisis sa puntong si Corazon Aquino ang kinikilalang pangunahing alternative sa administrasyon ni Marcos matapos ang snap election. Ang kanyang kampanya ay nakabase sa claim na siya ang tunay na nanalo batay sa independent count ng NAMFREL at sa moral endorsement ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa gitna ng standoff noong February 22 hanggang February 25, ang presensya ni Cory bilang political figure ay nagbigay ng malinaw na civilian alternative sa kapangyarihan. Ang sitwasyon ay hindi lamang usapin ng military realignment, kundi ng tanong kung sino ang may legitimate mandate. Habang hati ang militar at dumarami ang civilian sa EDSA, lumalakas ang narrative na may ibang leader na maaaring pumalit. Ang kombinasyon ng public support, church backing at international attention ang nagbigay ng political weight sa posibilidad ng transition. Sa ganitong konteksto, ang krisis ay hindi na simpleng coup attempt o protest action, kundi naging contest sa legitimacy ng pamumuno. Sa kabila ng public defection at pagdami ng mga tao sa EDSA, nananatiling nasa pwesto si Ferdinand Marcos at hawak pa rin niya ang formal command ng armed forces. May mga loyal units na handang kumilos, kabilang ang mga bahagi ng Marines at iba pang forces na nananatiling aligned sa chain of command. Gayunman, ang sitwasyon noong gabi ng February 22 hanggang February 24 ay hindi na simpleng military problem. Hindi naganap ang pagkakaisa sa loob ng militar. Ang pag-withdraw ng support ni Enrile at Ramos ay nagbigay ng signal na may division sa leadership. Sa ganitong kondisyon, ang utos para sa full-scale assault ay nangangailangan ng absolute loyalty sa buong chain of command at anumang pag-aatubili o pagbaliktad ng ilang units ay maaaring magpalala ng sitwasyon. May factor din ang international attention, lalo na mula sa Estados Unidos na matagal niyang strategic ally ng Pilipinas. Sa puntong iyon, ang isang marahas na crackdown ay maaaring magdulot ng diplomatic at economic consequences. Noong February 25, 1986, nanumpa si Corazon Aquino sa Club Filipino bilang Pangulo, habang sa Malacanang naman ay nanumpa rin si Ferdinand Marcos sa harap ng kanyang mga loyalista. May dalawang claim sa kapangyarihan, ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang may effective control sa Estado. Sa ganitong kondisyon, lumiit ang practical options ng administration. Noong hapon ng February 25, sa tulong ng US helicopters, umalis si Marcos at ang kanyang pamilya mula sa Malacanang patungong Clark Air Base at kalaunan ay sa Hawaii. Ang pag-alis na ito ay nangyari sa kontekstong ng military division, lumalaking civilian mobilization at lumiliit na political space para mapanatili ang kontrol sa Estado. Ang EDSA 1986 ay madalas tandaan bilang simbolo ng people power. Ngunit kapag sinuri ang detalye, makikita na ang pagbagsak ng rehimen ay nagsimula sa loob ng sistema mismo. Ang mga kaganapan sa 4 na araw na iyon ay nagpapakita kung paano bumabagsak ang isang pamahalaan
kapag nawawala ang pagkakaisa sa loob ng elite at militar at kapag nagiging malinaw ang alternatibong liderato. Ang aral ng EDSA ay hindi lamang tungkol sa dami ng tao sa kalsada. Ito ay tungkol sa kung paano nagtatagpo ang legitimacy crisis, institutional fracture at public mobilization. At kapag nagsabay ang mga iyon, nagiging posible ang pagbabago ng kapangyarihan kahit sa isang sistemang matagal nang nakaupo. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.